sinabi po yun, magkakaroon na ng mamamatay sila. So, ang kamatayan ko pala dito ko doon ay hindi sila kagad mamamatay, kundi magkakaroon ng physical death. Kaya ang nangyari, mamamatay ang tao kasi nagkasala tayo. At yung ahas po doon, yun po yung si Satan na nag-anyong serpent lamang po. Nag-anyo siyang ahas para rin lang yun ang tao. So, ang narinig na una is yung babae, si Eva, ang asawa ni God. Tapos doon po, nagkasala ng tao. Kaya sabi dito, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi tayo mamamatay, sabi niya po. Sinabi lang iyan lang ito sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga, yun, makakaunawa kayo. So yun pala, ang purpose ng punong tayo ngayon ng bunga, magkakaroon sila ng isip sa mabuti at masama. Ibig sabihin doon, kahit na matutubag sila, hindi nila alam na sila ay hubad. Kasi wala pa silang isip. Nung hindi pa nila kinain. Tapos sabi ko dito, tuloy ko po, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Sa palagay niya ay masarap ang bunga ito. Naisip din niya na kahanga-hanga maging palunok. Kaya't kumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya kanyang asawa at kumain ito. Nagkaroon sila ng pagka-unawa. Matapos kumain noon, hindi na nalaman sila ay ubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahin nila ang mga ito ng palagay sa katawan. So yun na po pala, nagkaroon ng pagka-unawa sila. Nagkaroon sila ng isip. Ngayon, ubad ako. Nakita niya yung ano ng babae, di ba? Alam niyo na yun. Tapos, doon na pala nagkaroon ng isip ang tao ng mabuti at masama. Kaya pala pinagbawal nila sa kanila kasi magkakaroon sila ng isip about sa tama at mali. Kaya doon, nagkaroon tuloy ng post ng pagkakasala. At alam niyo kung ano kasalanan doon? Ang kasalanan po doon is yung nag-disobey sila. Kaya mapansin niyo ang tao, rebellious tayo, di ba? Kung ano yung masarap, yun yung gusto natin. Kaya minsan napapaisip ko yun, kagaya ko ng mga tulog. Kaya gusto kong i-share yung pag-ibig mo. Ngayon po, nagkasala na pa ang tao ng tuloy-tuloy na po yun. Siyempre, mayroon ng kamatayan. Kasi yung dalawa pong bagay ang tukoy sa Bible. Kamatayan physical at spiritual. Mamamatay ka, dating araw babalik ang katawan natin sa labog at yung spirito natin babalik sa Diyos Ama. Nakaka-relate po ba? Pakinahanap kayo, kahit na tayo. Tuloy ko lang po, malapit na po ito. So, ang paraan po ito, sabi, dito sa New Testament, sabi niya po dito sa John 3, verse 17, yung patuloy, yung sinuko lang Diyos ng kanyang anak, hindi upang matulang ang parusahan ng tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So, meron isang sinuko. Sino yun? Si Jesus po, yung anak niya. Ibig sabihin, ang Diyos may anak siya, at ang anak kayo si Jesus. Ibig sabihin, si Jesus po yung way para magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi po, kahit naman Catholic ka, kahit INC ka, kahit DW ka, sinasabi mo na ito. Hindi po yun ang tatayo pa ng araw mga ati kuya. Kundi tayo, isa-isa po tayo na tatayo sa Panginoon. At naniniwala ako na sa oras na ito, meron umaan sa isip nyo na mayroong pumapasok, nagiging curious kayo at nawa naiintindihan niyo po ito. Kausapin po dito sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, kaya nga po tayong lahat na tao, lahat tayo nagkasala, walang matuwid. Kahit sabihin mo po yan, kahit sabihin mo yung pinakamataas na ministro niyan, hindi po siya matuwid. Kasi lahat na po tayo nagkasala. Maging ang pastor, makasalanan din po yan. Hindi mo sasabing matuwid yan. Kaya nga sabi sa Bible, kahit gawin mo lahat, magpakatuwid ka, mag-donate ka ng malaking pera, hindi po yan ang makakapag-save sa'yo. Kundi, yung faith natin kay Jesus mamaya po, matatakal po yun. Sabi ko dito, okay lang po tayo. Binibilisan ko na po. So sabi po sa mga awit 51 verse 5, ako'y masama na buhat ng silang, makasalanan na lang ako'y luwal. Ibig sabihin po, bata pa lang tayo, meron na tayong sin. Ano yung kasalanan natin yun? Yun yung ating old sin nature. Pag sinabi po kasi ng old sin nature, kung bago sa inyo, ito yung minaranasan na kasalanan din. Adan at Eva. Yun yung kinain ng prutas, kaya nagkaroon na tayo ng kasalanan. Paano tayo magkakasala? Bata pa tayo. Hindi wala ko na nagagawa. Kaya nga po, paglaki natin, nagkakaroon tayo ng isip sa mabuti at masama. Kaya doon magsisimula na magkakasalan tayo. Kasi habang lumalaki tayo, nalalaman na natin yung mabuti at masama. At aminin natin hindi. Ang nagagawa natin, nagkakasala na tayo. Diba? Nagigitsin po, mga ate. Salamat.
Tuloy ko po. So sabi po sa John 1 verse 14, nang pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, meron po palang salita ng pasimula. So sinasabi doon, kung sino yung salita na yun po ay si Jesus mamaya. Kung magpapasa po kayo ng Bible, malalaman niyo po yun. Ibig sabihin, sabi niyo po kasi, napasimula pag naroon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos. Ibig sabihin, nung hindi pa naging tao si Jesus, word pa lang siya. Kasama na siya ng Diyos. Word sa kasama na siya, pero hindi pa siya nag-anyong tao. Gets po? Tapos ay po dito, sa John 1:14, ang salita mo, ito na, ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na kanya bilang isang anak ng Ama. So, kaisa-isang anak pala ng Ama, si Jesus. Kaya siya yung bibigyan. Kasi pansin niyo po, kung hindi po tao ang bibigyan ng Diyos, sinong magpapamilin sa atin? Kung hayop, maintindihan ba natin? Hindi. Di ba? Kaya, ganun din po. Kung naniniwala na po tayo sa word of God, kaya tao rin ang magsusulat. Kasi paano maintindihan natin? Alangan ang magsusulat is animal, di ba? Sabi mo nga mo sa atin, kasi hindi ka hayop. Sige ba? Sabi mo, hindi ka hayop. Sabi mo nga ate, mahal ka ng Diyos. So, ituloy ko po. Sabi mo kay Joy, hindi siya hayop. Hindi, alam mo ano sa niya. So sabi po po sa gawa, okay lang po, marami lang po ang special, pero sana po, meron po tayo kalutugan. Sabi po sa gawa 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng mga tao sa buong mundo na ibibigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ibig sabihin po, hindi po yung pinito natin ang magliligtas sa atin. Hindi po. Hindi po yung paniniwala ko. Alam po sa inyo, maaaring naniniwala kayo dyan at maaaring hindi. Sabi ko nga po, ang word of God, hindi po yan ibigay sa tao. Isinishare po yan. Ngayon, nasa inyo po yung decision kung maniniwala kayo at hindi. So sabi doon, sa kanya lang, kanino kay Jesus. Kay Jesus lang po yun. Wala po yun sa ating gaya yung hindi po. Kaya ko po binabangag ko, para po sana maramdaman po yung kahalagahan ng buhay ng tao sa loob po. Kasi, amin natin tayo tao na lahat ba? Di ba kaya yung mga nasabi natin na yung bakla po doon? Alam niyo po, mahal po tayo ng Diyos. Ito po yung nilinarin ko. Ang kasalanan ang ayaw ng Diyos, pero ang tao mahal siya kayo. Ano po? Mahal na mahal na kayo. Hindi ikaw na ito ay hindi kayo mahal ka niya. Pero ang bigit niya lang, yung kasalanan natin yung nagagawa. At isa rin po ako doon sa mga kuya natin. So, tuloy ko po, ito lang po kayo. So na, magbigay lang po ako ng halimbawa. Alam niyo po nung namatay si Jesus, po, di ba sa cross, may dalawa pong criminal doon. Yung isa is, sabi niya, kung totoong minsan, iligtas mo ang sarili. Sabi niya, hindi mo nga maligtas, sabi niya. Sabi naman ng isa pang criminal, hindi, dapat naman tayo na may tao. Sabi niya, ganun para. Kasi noon po, pag criminal ka, crucifixion ang tawag niya. Tapos sabi niya, Panginoon, alalahanin po ako pag naghahay ka. Sabi naman ng Diyos, ngayon hindi isasama kita sa aming araw. So, ngayon nakikinig kayo, mga kuya at ate, kung tatanggap kayo sa Panginoon, maaaring isa kayo dun sa mga tao, sa kanan o kaliwa. Kaya narinig minsan, dito ang tupa, dito ang kambing. Ibig sabihin, sa langit, kaya yung inferno. Ako, baka, nagsisira ko ito. Pagkita niyo nasa langit, pero ako nasa ano, grabe, pero mga kapatid, sabi ko nga po, pagmamahal ko ito, ang word of God, hindi ko pinipili, sinishare ko lang po ito. Kasi mahal ko kayo. Amen. Amen. Ituloy ko. Last na tayo para matapos na. So sabi po dito sa pahayag, ito na po, wala na po magtapos. Nakatayo sa Revelation 3:20 po, sabi po, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. So, ano yung pintuan na yun? Nakatayo daw si Jesus. Ang pintuan ko na ito ko dyan, is yung puso mo. Yun, hindi siya literal na pintuan, kundi yung heart mo. Sabi pa dito, kung ginuman ang aking bingin,
at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kami kasal siya. Ibig sabihin ko nun, kung tatanggapin mo bilang Panginoon mo sa buhay mo, papasok siya sa buhay mo. Ano sabi na, pagkaan ka rin magkasama, ibig sabihin, balang araw, isasama ka niya sa kanyang kanan, makakasama ka niya sa langit. Ano po? Kung maniniwala po tayo, pwede po tayo maniwala, pwede mo doon. So, sabi ko dito, sa Ephesians 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa nagdatang loob ng Diyos, kayo ay naligtas pamagitan ng pananampalataya. So, maliligtas na magpapalataya by faith in Jesus Christ alone. Hindi siya makialam ka dito. Sabi mo, lumatahol ka po. Oo, sabi mo daw, sabi mo, buwan na Christian ako. Pero, wala ka naman pananampalataya sa Lord. Wala ka naman paniniwala sa Diyos. Hindi po yun. Hindi po yun yung ang tanging paraan is yung pagkaroon talaga ng faith kay Jesus. Ang pananampalataya kasi masyaman ka ng tapos at ikilalanin mo na ang buhay mo ay hindi sapat. Kasi gano'n po kapag nababago ka, ang buhay ko ay hindi sapat po. Yung mga kasama, kung kasi sila karoon ay kasama, gano'n din po. Magiging honest ka, hindi mo sasabihin, parang wala nang nangyayari, wala nang bago, hindi po yung totoo. Ang totoo, kaya namuhay si Jesus para sa mga tao ng kasalanan tayo yun. Kaya minsan, pinagbilintaan pa po si Jesus na nagbabasakay. Ang tao nito matakaw naglalasing. O diba? Akala nila, ganun si Jesus. Pero ang totoo, nakikiwang ko sa kasi gusto niya siya yung lapit ng Diyos sa buhay niya. Yun po. Tapos sabi dito, hindi tubuhan ng magawa kahit walang dapat pagmalakit ang sinuman. So ang kaligtasan ko pala ay kaloob ng Diyos dito. Kaya halimbawa, ako nagmalaki sa inyo, hindi po yung tama. Kasi ang kaligtasan, libreng kaloob yun ng Diyos. Binigay niya sa mga tao magiging anis sa kanyang kanya. Yan po. So, alam ko po na hindi po ako sapat sa kalaman ng mga kwenta. Pero sana mayroon po naiwan sa inyo mga uso at ikaw. So, magkakapanaan pala, parang makilala natin ang Diyos Ama ay kilalanin natin ang Diyos sa ating buhay. Aminin natin na kailangan tayo maraming pagkukulang. Sabi ko sa inyo po, dito may Kristo, may nagkapilit, may ibang paniniwala pa. Pero sinasabi ko po ito na mula sa puso. Nagsishare ako. Hindi dahil marami akong alam sa Bible. Nagsishare ako kasi mahal mo kayo. Amen. Kasi salamat din kasi yung effort ni Noy, alam ko na tayo na binuwasan ng ano. Marami po ano. Grabe yung karga. Sige to. Hindi lahat. Yun o. Gutom ka na. Wala ka bang magagawa? Gutom Last ka na po ito. Ito na. Sorry. Sabi pa po sa John 11:25-27, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kaya po, di ba mayroon tinatawag tayo na ano yun? Yung mas na ito? Semana Santa or Holy Week. Kasi po, inaalala natin yung pagkapako ng Jesus sa cross na namatay siya para sa kasalanan ng lahat ng tao, including Taiwan people, including lahat ng langit. Kaya nasabi ko nito, ang sino bang sumasampalataya sa atin, sinabi ni Jesus, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kahit mamatay ka pa, mabubuhay ka. At sino mang mabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sabi ko, sabi ni Jesus sa babae, sumagot siya, oo, Panginoon, naniniwala po ako, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na nasahang darating sa sanlibutan. So, yun po. Maraming salamat sa pag-ikinig. Mga bilat, at sana po ay sa pamumuhay natin dito bilang mga tawag dito, factory worker, wag po sana magbago yung pag-ibig sa atin. Ano po, hindi po nawa yung kung ano yung face natin, hindi po nawa yun yung way para tayo ay magkakaya natin yung pag-ibig sa ating kapay mo. Kasi lahat naman tayo, ang Diyos ang nagbibigay kasi kung saan tayo nagtutulog, saan tayo naglulugod. Kasi ito po, lagi naman tatanda ito, ang
pag-serve, hindi lamang po sa loob ng simbahan. Isa rin po yan sa trabaho natin. Kung ang trabaho natin ay ginagawa natin ito, nagtatrabaho tayo ng maayos, alang-alang sa Diyos, alang-alang sa Panginoon, worth it na po yun. Alam na po yun ng Diyos. Hindi yung kahit na dahil ka sa simbahan araw-araw, itong every Sunday, ikaw naman nakikita ng ibang tao is ganit yung buhay-buhay. Di ba ano pa, parang nakakasakit ka pa sa mga hindi. Grabe no. Parang sabi ko po dito, ang pagmamahal ng Diyos ay para po sa lahat. Sana po, kahit sa kunting na-share ko, wala pong, meron po kayo natutunan. Salamat. At ikuklose ko po yung pagbabahagi na ito na sa panalangin ni Kuya Christian. Maraming salamat. Manalangin tayo. Hallelujah. We praise you, Father God. We thank you so much, Panginoon, sa oras nito, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin sa privilege, Panginoon, na nakarinig ng iyong salita, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng makapangyarihan, na Ikaw ang magbabago ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patuloy, Lord God, na sinusulihan namin ang iyong salita sa puso't isip namin, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Panginoon Yesu Cristo. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa buhay ni Kuya Kim, sa pag-share niya, sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Kilala mo po ang bawat isa, ang buhay nila, Panginoon, kilala mo, Panginoon, at sa nawa, patagpuin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at sa oras na ito, Lord God, we pray ang itong pagkain, Panginoon, pakalinisan mo sa iyong banal na dugo, Panginoon, upang sa ganon, magbigay sa amin ng kalakasan sa aming physical na pangangatawan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga tao na nag-effort, Panginoon, na nagluto, at bigyan mo pa sila, Panginoon, ng lakas, ng biyaya, Panginoon, na nagaling sa langit, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at sa fellowship namin sa pamamagitan ng pagkain ito, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na maghari sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesu Cristo. Amen. Amen. Thank you. Day. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you.